Pahirapan ang paghatid ng tulong sa Sarangani dahil sa kalsadang sinira ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Problema ng mga residente ang pagkain, matitirhan, maging pagkakakitaan. Ayon po sa NDRRMC, 45 ang patay. Mahigit 600 ang sugatan at 17 ang nawawala kasunod ng lindol. Saksi, si Maki Pulido. Mula sa ere, kita kung paanong nabali ng magnitude 7.8 na lindol ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Sa aerial survey ng PHIVOLCS kahapon, kita rin ang pinsala sa dike at mga gumuho o di kaya'y tumagilid na bahay. Ngayong gabi, para makabiyahe na ang mga sasakyan hanggang sa bayan ng Glan, target na maayos ang kalsadang nabiyak at tila hiniwa-hiwa ang semento. Dahil ginagawa na raw ng DPWH yung portion ng highway na nagkabiyak-biyak ay pinagbabawalan dumaan kahit na mga tao, hindi lamang mga sasakyan. So para makarating tayo, lampas nun, para malampasan natin, kailangan sumakay tayo ng bangka. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani para magamit ang emergency funds at mapabilis ang relief efforts. Tulong na kailangan ng maraming biktima ng lindol, gaya ni Julito na sa gilid ng kalsada muna natutulog matapos sirain ng lindol ang kanilang bahay. Hintay pa rin ang tulong. Wala mang matulong pa na tanggap namin. Pagkain at saka tubig. Walang mainom. 3 araw na rin naghihintay ng kahit kaunting tulong si Ronald Zubel. Gustuhin mang kumita, wala namang nag-aarkila ng kanyang bangka mula ng lumindol. Sa oras na maubos ang kanilang 5 kilong bigas, wala na raw siyang maipapakain sa 3 niyang anak. Lapit na maubos, ma'am. Kunti na lang. Yan na ang problema, may kasi hindi kami kapanapuhay kasi ganito ngayon, ma'am. May lindol, wala namang trabaho. Durante lang, ma'am. Bigas lang, ma'am. Saka tubig. Yan lang, ma'am. Sintulugan ng anak namin. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Glan, pahirapan talaga ang pagdating ng relief goods, kaya't hinihintay nilang maayos ang kalsada para mapabilis ang pagdating ng tulong. Sa mga naghihintay ng tulong, no, naiintindihan namin sa humingi lang kami ng pasyensya. Kami gusto talaga namin makarating agad. Pero naiintindihan naman natin na hindi talaga natin mapabilis kasi yung daan wala. Pero pati matitirhan, malaking hamon para sa maraming biktima ng lindol. Nasa 20 bahay yung dating nakatirik sa gilid ng bundok na ito dito sa bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Pero dahil dun sa lindol, sira na lahat ng mga bahay. Itong bahay nga na ito nahulog na dun sa gitna kung saan nabiyak yung lupa. Dito dati nakatira ang pamilya ni Maricel Poncabdas. Hindi po namin alam kung ano yung mangyayari kasi wala naman kaming mapupuntahan. Dito lang kami naninirahan sa wala rin kaming sariling lupa kasi bahala na po kami noon. 3 araw mula ng lumindol, nag-aalala na rin ang mga doktor sa Rural Health Unit dahil naubusan na sila ng anti-tetanus shot. Sa mga cases na nakita namin, ma'am, may mga patients talaga kami na makapunta dito na for example may mga deep wounds. Yun kasi kailangan talaga yung mabigyan ng anti-tetanus para hindi mag-fester yung infection. Yung delikado kasi sa tetanus is kapag bababa yan sa lungs, magkakaroon ng respiratory arrest yung patient. Hindi siya makakahinga. Sa Glan Provincial Hospital, nagtitiis pa rin sa init ang mga pasyenteng nasa parking lot pa rin dahil hindi pa cleared ang hospital building. Pero mas inaalala ng mga doktor ang mga nagtamo ng matitinding sugat ng lumindol. Our OR is non-operational. Our laboratory is non-operational. And we don't have the consultants because our consultants comes from Jansan area, anesthesiology. They could not come here because the road is not passable. No, so these patients need to be airlifted or by sea ambulance or whatever available that for them to be transferred to higher facility. Isa si Cambria sa 3 araw nang naghihintay na mailipat ng ibang ospital. May malalim na sugat siya sa ulo at dislocated din ang kanyang kanang paa matapos madaganan ng pader nang tumama ang lindol. Mahirap talaga, ma'am. Pero tiniis ko na lang ang hirap para madala ako sa ospital. Isang Sarangani sa mga pinangakuan ni Pangulong Bongbong Marcos ng tulong sa kanyang pagbisita sa General Santos City kanina. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Coast.
At meron din damage deep doon. Pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit. Ayon sa Pangulo, 50,000 pisong tulong ang matatanggap ng mga namatayan sa lindol. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo. Places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. Isa sa mga binisita ng Pangulo ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital. Kita pa mga gumuhong semento mula sa pader ng gusali na nagtamo rin ng mga malalaking bitak kaya di na raw mapapakinabangan. Nagpunta rin ang Pangulo sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at sa General Santos City National High School. Yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Sa gitna nga ng panayam sa Pangulo, even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, masama tayo sa casualty rate. ayon sa DepEd, mahigit 1,000 pampublikong paaralan sa 5 rehiyon ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Binabantayan ang epekto ng lindol lalo sa mga batang inabutan sa paaralan noong tumama ang pagyanig. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendido until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Mahirap sabihin, no? Kasi sa Gensan pa lang ang napupunta at yung kalating bayan. Yung mga malalayong lugar, hindi pa nga naaabot. So nag-a-assess pa tayo ng damages sa ibang lugar, sa ibang classrooms. Pero mukhang tatagal din to ng ilang buwan dahil nasa evacuation centers din yung iba. Yung iba walang mauwian, so pati teachers damay dito. Kung kaya ang tinitingnan natin dito habang wala pa sila sa paaralan ay nakikipag-ugnayan tayo sa DSWD para mabigyan sila ng kaukulang psychological first aid. Maki Pulido ang inyong saksi.